Hello mga mare! Welcome to part 3 ng DIY makeover natin dito sa kitchen namin. Tara, samahan niyo ko. For today's video nga, itong lamesa naman ang ating gagawin. Itong cover nga ng lamesa namin ay nakaterno sa kortina dito sa lababo namin. Matagal-tagal na rin nito at tingnan yung mga mare madumi at sira-sira na din kaya kailangan na rin talagang palitan. And opo, hindi pa rin po talaga natatapos ang paglalagay natin ng wallpaper dahil for today's video, ang bala ko ditong gawing sapin ay yung wallpaper na lang para mas maganda naman tingnan. At sinimulan ko na linisin muna itong ibabaw ng lamesa namin. Syempre bago ko yan itapon ay dapat malinis din naman para hindi naman siya mangamoy. Nakadikit din nga yung plastic dito at pahirapan din sa pagtanggal kaya ginamitan ko na rin ng kutsilyo dahil hindi nga kinakaya ng kuko ko. At itong telang sapin nga ay medyo nadidikit na rin dito sa lamesa namin dahil napapasukan nga ito ng tubig dahil nga yung cover na plastic ay butas-butas na din. Nilinis ko na nga rin ito at tingnan nyo naman mga mare, napakakinis niya pero hindi talaga natin pwedeng ilagay lang ng plastic cover or ganyan na lang yung lamesa dahil nga hindi pa ito nababarnisan. Maganda nga sana kung salamin na lang ang ipapatong dito at hindi nalalagyan ng sapin. Kaso nga lang mga mami, hindi pa siya practical dahil napakarami ng mga bata dito at alam naman natin yung mga bata minsan clumsy kaya delikado baka mabasag lang. Sinabon ko nga lang ito mga mami dahil sa katagalan nga ay medyo nangangamoy na din dahil napapasukan nga ito ng tubig. Pagkatapos ko nga siyang linisan mga mami ay tinuyo ko siya ng maayos para naman dumikit yung ating wallpaper mamaya. Habang hinihintay ko nga itong matuyo mga mami ay pumasok nga si nanay tapos nakita niyang tinanggal ko na yung cover. Sinabi niya nga sa akin nagawa pala sa Nara itong table namin. Kaya naman pala ubod ng bigat at napakaganda din. Sinimulan ko na nga din nga magupit ng wallpaper. Ang bala ko nga dito ay hindi ko ididikit. Yung dalawang dulo lang na maliit na dikit ang lalagyan ko para naman mas madali itong tanggalin. Medyo struggle is real nga dahil nag-iisa lang ako na ginagawa ito dahil ayoko rin naman na may nakakatulong dito dahil baka mag-away lang kami. Pero kapag hindi ko na kinakaya ay nagre-request backup na nga ako. Heto nga ang dahilan kung bakit kailangan ko nang idikit yung buong wallpaper dito sa lamesa. Nagkaroon nga ng mga bubbles dito at ang hirap nga niyan tanggalin kahit nakuskusin ko pa siya ng tela kaya naman napilitan na talaga akong ilagay siya ng buo. Buti na nga lang at hindi rin naman mahirap tanggalin itong mga wallpaper na to. Ilang taon na rin kasi akong gumagamit nito at hindi rin naman talaga nadadamage yung mga gamit kapag tinatanggal ko na or pinapalitan ko ng ibang wallpaper. Plano nga kasi namin nga pagka nagka-LL na kami ay barnis talaga ang ilalagay namin dito para pati yung mga upuan ay damay. Pasalamat nga lang din ako at sila ni nanay at tatay ay todo supportin naman sa mga gusto kong gawin dito sa bahay basta naman ito ay magpapaganda at hindi magpapasira. Sorry. Bala ko nga magpaka-strong independent woman sa paglalagay niyan pero parang hindi talaga kakayanin mga mare dahil baka mapaling ako at pumangit. Buti na nga lang din at dyan pa yung asawa ko at siya ay nagbabantay sa bata at kapag kailangan ko ng backup ay andyan din siya para gawin yun. Sure.
Inabot nga din ako ng ilang oras dyan sa paglalagay mga mare dahil iniingatan ko talaga na hindi magkaroon ng bubbles dahil lamesa nga ito. At kapag ka magkaroon nga ng bubbles ay kitang kita at papangit nga ito tingnan dahil kahoy nga yung design nito. Heto nga at natapos ko na rin idikit yung dalawang wallpaper. Meron pa nga natira dito sa gilid pero gagawan din naman natin yan ng paraan. Pagkatapos ko naman dito mga mare ay maglalagay naman tayo ng plastic cover dahil sabihin nga natin na waterproof ito at oil proof ay papel pa rin ito at kapag ka mayroong matutulis na bagay na ilalagay dyan ay mapupunit pa rin ito. Ito ang plastic cover na ilalagay namin dito ay medyo pahirapan pa sa pagpa-flat dahil matagal ko na nga itong niligpit mga mare at nilagay lang dun sa gilid. Kaya naman nagkaroon na siya ng marka ng tupi at heto nga ginagamitan ko na nga ng blower para naman ma-flat ito. Pero mare, na-realize ko na baka abutin ako ng bukas dito dahil medyo matagal nga kapag blower yung ginamit ko. Sinuggest na nga ng asawa ko na gamitan ko na nga daw ng planchang pandamit para mas mapabilis ako dito at magamit na rin namin yung lamesa dahil kanina pa silang gumagawa dyan sa kusina at hindi nga ito mapatungan. Nang medyo flat na nga siya ay sinimulan ko na din maglagay ng thumbtacks para hindi nga ito gumalaw-gulaw at para umayos din tingnan. Niretouch ko lang yung mga area na medyo gusot-gusot pa para naman mas maganda itong lapat ng plastic cover. Nung makita ko nga maganda na yung lapat ng plastic ay tinuloy ko na din ang pagta-thumbtacks. Diyos ko mga mari, parang sa daliri ko yata lulusot yung thumbtacks at hindi dito sa kahoy, napakatigas kaya naman ginamitan ko na rin ito ng martilyo at napadali nga naman ito ang trabaho ko. At heto nga mga mami, tapos na ako sa aking ginawang makeover dito sa lamesa namin. Abangan nyo nga mga mami at dahil meron pa tayong susunod, itong dingding namin ay papalitan ko na rin. Ayun lang, salamat!